Punta mo natin ang latest sa Senado. Ang latest sa Senado, ang Pilipinas maaari nang mag-claim ng damages mula sa mga debris ng mga foreign space objects galing sa ibang bansa. Ayon yan kay Senator Migs Zubiri. Para tayo makakuha niyan, para saan tayo mag-claim. Alamin natin, Lakay, kung paano. Sa ICC? Alamin natin, Lakay, kung paano magiging proseso ng claim damages na yan. RH28, Raymond Adpaas. Lakay, Raymond. Elaine, Mayor, maaari nang mag-claim ng damages ang Pilipinas sa mga bumabagsak na debris mula sa mga foreign space objects galing sa ibang bansa. Ito ang inanunsyo ni Senate Majority Leader Juan Miguel Migs Zubiri, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Kasunod ito ng endorsement ng kanyang committee sa Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects. Sabi ni Zubiri, sagot ito sa sunod-sunod na nakikitang debris sa teritoryo ng Pilipinas mula sa mga pinalilipad na space objects mula sa ibang bansa. Kapag may nasugatan o nasira o nabagsakan, ay maaari nang maningil ng danyos mula sa bansang pinanggalingan ng debris. Isa lamang ito sa 7 tratado na inendorso ng Senate Committee on Foreign Relations for approval. Kasama dito ang protocol to amend the Convention on Offenses and certain other acts committed on board aircraft. Tugon naman ito sa problema ng mga pasahero sa mga international flights na nanggugulo at kung sino ang may jurisdiction sa kanila. Sinabi ni Zubiri na inendorso na rin nila ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia para tanggalin ang double taxation at iwasan ang tax evasion. Pinalakas na kasunduan sa pagitan ng Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan at ng Taipei Economic and Cultural Office sa Pilipinas na rumirespeto sa One China policy. At ang ASEAN Treaty on Extradition at Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Republic of India hinggil sa mutual legal assistance in criminal matters. Kasunduan ito para mapalakas ang kooperasyon sa paghabol sa mga transnational criminals, kumuha ng ebidensya, hanapin ang kanilang ari-arian at tumulong sa criminal investigation at prosecution. Sabi ni Zubiri, laging batayan ng mga ganitong kasunduan ay kung ano ang mapapala ng Pilipinas at kung sakali ay ano naman ang mawawala sa atin. Diin ng senador, mas pinabilis nila ang proseso para sa approval ng mga nasabing kasunduan dahil nabinbin ang mga ito dahil sa nangyaring palitan ng liderato ng Senado kamakailan lang. Ito si Raymond at Mayor. Next week ba magbabago na ang schedule ng impeachment trial? Wala pang ganun na mukhang sila mismo, Mayor, problemado yung mga senador. Hindi pa klaro kung ano bang gusto nila, kung tuloy yung schedule ngayon na umaga at kaysa yung ilipat sa hapon dahil may mga nagmumungkahi na ilipat na sa hapon. Mukhang marami tayong naririnig na gusto ng hapon para kahit daw abutin sila ng gabi kung sakasakali sa proseso ng impeachment, Mayor. Oo nga, siguro para sa akin umaga ang session tapos hapon yung trial sa hapon hanggang gabi. Kasi minsan naiipit sila dahil kailangan na nilang ikat minsan hanggang madaling araw na. Ayan, at saka dapat nga weekend nagtatrabaho sila para matapos na yan. Nakaka-stress na. Ayun. Ako nga kasi merong impeachment tapos may budget, then meron pang mga committee hearings, kaya sabay-sabay na ito, Mayor. Ayun, may balak na baka umusad hanggang Sabado ang hearing. Ayun. Tayo nga, holiday, nagtatrabaho. Dapat nga mawalang holiday sa kanila. Ha? Ayan, maski weekend, trabaho rin. Trabaho nyo yan Ayan, pangatawanan ninyo. Ginusto nyo yan, di ba? Oo, ginusto. Hindi, mandato nila yan. Ang problema naman kasi, Mayor, yung mga secretariat naman, yung mga staff, yun ang kawawa din dahil sila yung maiipit kung sakasakali pag yung schedule ay magdikit-dikit masyado. Hindi, okay lang daw basta may overtime. Oo, may OT pay. Ayan, pwede rin naman. Depende sa pag-uusap. Kung merong pag-uusapang mabuting usapan, bakit hindi? Ayan na. Present na ba si Senator Alan Peter? Hindi na ba nag-AFB, nagme-meta? Nung the other day, nagulat niya kami yung 'di ba yung 2 araw na
2 araw na walang sesyon, yung pangatlong araw na kahit masungit ang panahon, doon siya humarap. Ba? At dumating siya at nakumpleto na halos na yung mga pinoproblemang mga committee chairmanship na inireklamo ni Senator Raffy Tulfo. Ayan. Okay, so dead man lang ang Senado dun sa lalo na ang Blue Ribbon Committee dun sa pagbaliktad na naman ni Orly Gutesa ng Marines. Ang sabi ni Senator Erwin, nag-usap na daw sila ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol dyan. Lahat daw ng issue sa flood control ay ipaubayan na lang sa kanila, Mayor. Kaya yung pagbaligtad ito na parang narinig ko na rin na yung panibagong statement ni Gutesa ay diniretso na sa Ombudsman. O sige, abangan natin si Ombudsman Boying bukas sa executive session. Sabado. Ayan. Ayun. Yun Kasi siguro ang ating- marami bumabanat sa kanya. Dribble lang naman. Sabi niya, kakasuhan hindi naman makasuhan. Ayan. Pagkatapos, bumaliktad si Gutesa. Hindi, meron pa kaming 28 witnesses. Ayan. Ang tagal-tagal. Ba't nauna pa si Marcoleta at saka si Mike Defensor? Yun ang ating abangan, Mayor, kung ano ang magiging kahinatnan nitong mga balig. Sabi ni Senator Senator Ping 5 Sandocena daw ang baligtaring testigo ngayon. Kala ko 3-25. Buy one, take one. Sige Rod, basta antabayan natin si Ombudsman Boying. Ombudsman Boying, sagutin mo yan, ha? Dribble nyo raw ang taong bayan. Ayan, ang tagal-tagal, ha? Ang tagal mo sinasabing kakasan si Brad. Ayan. Wala pa rin. Wala pa rin. Nauna pa si Marco at saka Mike Defensor, pati mga nag-donate lang ng campaign fund. Plunder pa ang kaso. Ayan. At least nangako naman. Nangako na nga eh. Kaya pala, ayan, ba't mahilig ba mga ako si Boying? Ayan, Malu, ayan, mahilig ba mga ako si Ombudsman? Hindi katulad ni Senator JB pagka nangako, tinutupad. Ayan, si Boying, may pangako bang hindi tinutupad? Tanong lang natin kay Attorney General Dodo Dulay. Ed Javier. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Raymond. Ito si RH28, Raymond Nagpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.